Sa anumang breeding program, ang pinakamahalagang desisyon na ginawa ng isang breeder ay kung anong bitamina ang gagamitin, anong feed ang pinakamahal o anong uri ng kulungan ang ipapatayo. Ang pinakamahalagang desisyon ay nagsisimula sa pagpili ng tamang broodcock at broodhen. Ang kalidad ng bawat susunod na henerasyon ay nakasalalay sa kalidad ng mga magulang na iyong pinili. Kapag ang isang breeder ay maingat sa pagpili ng kanyang breeding stock, mas tumataas ang posibilidad na makabuo ng mga sisiw na may magandang kalusugan, matibay na pangangatawan, maayos na pagpalaki at pare-parehong kalidad. Sa kabilang banda, kung basta-basta lamang ang pagpili ng mga breeder, maaring maipasa hindi lamang ang magandang katangian, kundi pati na rin ang mga kahinaan at mga hindi kanais-nais na genetic traits. Maraming baguhang breeder ang naakit agad sa magandang kulay ng balahibo o malaking katawan ng isang manok. Bagamat maaring maging bahagi ng mga ito ang kabuang pagsusuri na hindi sila dapat magiging pangunahing batayan sa pagpili ng breeder. Ang isang mahusay na broodcock at broodhen ay resulta ng tamang kombinasyon ng kalusugan, tamang body structure, maayos na reproductive performance, magandang genetics at wastong management. Mahalagang tandaan na ang breeding ay isang pangmatagalang proseso. Ang bawat desisyon na ginagawa mo ngayon ay maaaring makaapekto sa kalidad ng iyong breeding program sa loob ng maraming taon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mahalagang pamantayan na ginagamit ng mga raming seryosong breeder sa pagpili ng broodcock at broodhen. Ang mga prinsipyong ito ay maaaring gamitin sa iba't ibang uri ng poultry breeding at makatulong upang makabuo ng mas matatag at mas produktibong breeding stock. Kung interesado ka sa poultry breeding, genetics, nutrition, ang tamang farm management, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang ating nasusunod na educational videos. Simulan na natin. Una, ano ang broodcock at broodhen? Bago natin pag-usapan ang tamang pagpili ng breeder, mahalagang malinaw muna ang kahulugan ng dalawang terminong ito. Ang broodcock ay ang tandang na ginagamit para sa pagparami, siya ang nag-ambag ng kalahati ng genetic information na matatanggap ng bawat sisiw. Samantala, ang broodhen naman ay ang inahing ginagamit sa breeding program. Bukod sa kalahati ng genetics, siya rin ang responsable sa paggawa ng itlog at nagbibigay ng kapaligiran kung saan unang nabubuo ang embryo. Dahil dito, maraming napapahalaga ng papel ng broodcock at broodhen sa tagumpay ng breeding program. May isang maling paniniwala na kapag magandang itsura ng isang manok ay otomatiko na itong nagiging mahusay na breeder. Hindi ito palaging totoo. May mga ibong nagpapaganda ng balahibo, mahusay ang tindig at kahanga-hanga ang pangatawan, ngunit maaring mababa ang fertility. May ang reproductive performance o kaya naman ay mga genetic defects na hindi agad makikita. Sa kabilang banda, may mga breeder na hindi man pinapaganda ang panlabas sa anyo, ngunit paulit-ulit silang nagbibigay ng malusog o at kalidad ng mga sisiw. At ang dahilan kung bakit sa breeding, mas mahalaga ang kabubuang performance kaysa simpleng panlabas na kagandahan lamang. At ang tunay na sukatan ng isang breeder ay hindi lamang kung anong nakikita natin ngayon, kung hindi kung ano ang kaya niyang maipisa sa susunod na henerasyon. Pangalawa, unahin ang kalusugan. Ang unang bagay na dapat suriin sa pagpili ng broodcock at broodhen ay ang kanilang pangkalahatang kalusugan. Ang kalusugan ang pundasyon ng magandang breeding performance. Kahit gaano kaganda ang bloodline ng ibon, kung madalas naman itong nagkakasakit, maaring bumaba ang fertility. Mina ang produksyon ng itlog o magkaroon ng negatibong epekto sa pangkalahatang performance ng breeding program. Isa sa pinakamadaling paraan upang suriin ang kalusugan ay ang obserbasyon. Tingnan ang mga mata ng ibon. Ang malusog na manok ay maliwanag, malinaw at alertong mga mata. Ang mapurol o malungkot na mga mata ay maaring sinyalis ng stress, sakit o paghihina. Suriin din ang ilong. Hindi dapat may sipon, bula o anumang likidong lumalabas dito. Obserbahan ang pahinga. Ang normal na paghinga ay tahimik at hindi hirap. Ang paghinga na may tunog, paghingal o madalas na pagbukas ng tuka ay maaring indikasyon ng respiratory disease. Tingnan din ang balahibo.
Ang makintab, malinis at maayos na balahibo ay karaniwang palatandaan ng mabuting kalusugan at tamang nutrisyon. Obserbahan ang kilos ng ibon. Ang isang malusog na breeder ay aktibo, alerto at interesado sa kanyang paligid. Hindi rin dapat pilay o may kahinaan sa paglakad. Ang magandang kondisyon ng katawan ay mahalaga rin. Hindi dapat sobrang payat dahil maaring kulang ito sa nutrisyon. Hindi rin dapat sobrang taba dahil sa labis na katabaan ay maaring makaapekto sa fertility o reproductive efficiency. Bukod sa pisikal na pasusuri, mahalaga rin malaman ang health history ng breeder kung posible. Kung ang isang ibon ay paulit-ulit na nagkakasakit o kilala sa mahinang resistensya, maaring hindi ito ang pinakamahusay na pagpilian para sa pangmatagalang breeding program. Sa maraming pagkakataon, mas mainam na ang isang ibong may matatag na kalusugan kaysa sa isang ibong maganda nga ang itsura ngunit madalas naman magkaroon ng problema sa kalusugan. Pangatlo, tamang edad. Isa pang mahalagang salik ng edad ng breeder, ang fertility at productive performance ng mga manok ay nagbabago habang sila ay tumatanda. Para sa mga broodcock, mahalagang piliin ang ganap na sexually matured. Sa yugtong ito, mas stable na ang reproductive system at mas mataas ang posibilidad na magandang fertility. Kung masyado pang bata ang tandang, maaari hindi paganap ang kalidad at dami ng similya na nilalikha nito. Sa kabilang banda, ang sobrang matandang broodcock ay maaari ring makaranas ng pagbababa ng fertility at pisikal na kondisyon. Ganito rin ang prinsipyo para sa broodhen. Ang isang inahin na sa tamang reproductive age ay kadalasang mas may magandang egg production at mas maayos na hatchability. Habang tumatanda ang breeder, maaring bumaba ang kalidad ng mga itlog at reproductive efficiency. Hindi naman nangahulugan na hindi na maaring gamitin ang mas matatandang breeders, ngunit mahalagang regular na suriin ang kanilang performance at ihambing ito sa mas mga batang breeding stock. Ang layunin ay mapanatili ang pinakamataas na kalidad ng breeding population habang maingat at pinamahalaan ang pagpapalit ng mga breeder sa tamang panahon. Pang-apat, magandang body structure. Sa breeding, ang body structure ay higit pa sa simpleng magandang itsura. Ito ang indikasyon ng tamang paglaki, magandang skeletal development at maayos na pangkalatang kondisyon ng ibon. Kapag sinusuri ang body structure, tingnan ang proportion ng buong katawan. Dapat balanse ang laki ng katawan kumpara sa haba ng lieg, likod, pakpak at mga paa. Ang dibdib ay dapat sapat ang lapad upang maipakita ng magandang muscles development. Ang likod ay dapat tuwid at matatag. Ang mga paa ay dapat pantay, malalakas at walang anumang deformidad. Mahalaga rin ang tamang postura. Ang isang ibong may maayos na body structure ay kadalasang mas komportable sa paggalaw at mahusay na pangkalatang performance. Ang functional body structure ay hindi lamang para sa magandang itsura. Ito ang direktang kaugnay ng kalusugan, reproductive ability at pamamataгаlang produktibidad ng breeder. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat ang pagpili batay lamang sa laki ng katawan o panlabas ng anyo. Mas mahalaga ang tamang balanse ng buong katawan. Panglima, pedigree at bloodline. Bukod sa kalusugan at magandang body structure, isa pang mahalagang aspeto ng dapat isalang-alang ay ang pedigree o bloodline ng breeder. Sa selective breeding, hindi lamang ang nakikita nating katangian ng isang ibon ang mahalaga. Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang posibilidad maipasa niya ang magagandang katangian iyon sa kanyang magiging mga anak? Dito pumapasok ang kahalagaan ng pedigree. Ang pedigree ay talaan ng pinagmulan ng isang ibon at ng mga naging magulang, lulo at lola at kung minsan ay pati na rin sa mga naunang henerasyon. Sa pamagitan nito, mas magiging malinaw na ang genetic background ng breeder. Kung may available na breeding records, makakabuting pag-aralan ang pinanggalingan ng bloodline. Hindi sapat na tingnan lamang ang mismong broodcock o broodhen, mas mahalaga ring malaman naging performance ng kanyang mga magulang, mga kapatid at maging mga iba pang malapit na kamag-anak. Halimbawa, kung ang karamihan ng kanilang pamilya ay kilala sa magandang kalusugan, matibay na resistensya, mataas ang fertility at pare-parehong kalidad ng mga supling, mas mataas ang posibilidad na maipasa rin ng breeder ang mga katangiang iyon. Sa kabilang banda, kung paulit-ulit na lumilitaw sa isang bloodline na ang mga problema tulad ng mababang hatchability, mahinang paglaki o namamanang defekto, dapat itong maging babala sa breeder. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pedigree ay hindi garantiya na ang perpektong resulta.
Ito ay mas silbing gabay lamang upang mapataas ang posibilidad na magkaroon ng magagandang supling. Ang aktual na performance ng bawat breeder ay natiling pinakamahalagang sukatan. Sa mga professional na breeding program, malaking halaga ang binibigay sa maayos na pedigree record dahil nakakatulong ito sa pagplano ng breeding fairs. Pag-iwas sa sobrang malapit na pag-anak na makamag-anak at pagmapanatili ng consistency ng breeding population. Sa madaling salita, ang magandang bloodline ay hindi lamang tungkol sa pangalan ng pamilya ng ibon. Ito tungkol sa napatunayang kalidad at paulit-ulit na ipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Pang-anim, temperament. Kapag pinag-uusapan ang pagpili ng breeder, kadalasan ay nakatuon ang pansin sa pisikal na anyo. Ngunit may isa pang katangian ang hindi gaanong napapansin ng maraming baguhan, ang temperament o pag-ugali ng ibon. Ang ugali ng breeder ay maaring magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanyang pangkalahatang kondisyon o kakayahang magparami. Ang isang mahusay na broodcock o broodhen ay karaniwang alerto, aktibo at may normal na pag-ugali. Kapag lumapit ang tao o may pangyaring pagbago sa paligid, mapapansin na mabilis silang tumugon at interesado sa kanilang kapaligiran. Ito ay isang palatandaan ng mabuting kalusugan at normal na neurological function. Sa kabilang banda, ang ibong laging matamlay, walang ganang kumilos o tila laging nakahiwalay sa grupo ay maaring may naranasang stress, sakit o iba pang problema pang kalusugan. Ang matagal na stress ay maaring makapekto sa produksyon ng hormones at mahalagang reproduction. Bilang resulta, maaring bumaba ang fertility, lumiit ang produksyon ng itlog o humina ang pangkalatang reproductive performance. Malaga rin obserbahan kung paano kumain ng breeder. Ang malusog na ibon ay may normal na gana sa pagkain, aktibong maghanap ng pagkain at tubig. Ang pagbabago o sa appetite ay kadalasan isa sa mga unang senyales ng problema sa kalusugan. Bagamat may natural na pagkakaiba ang mga personalidad ng bawat ibon, ang pinakamalaga ay ang pagpili ng mga breeder na may normal, matatag at aktibong pag-ugali. Ang mabuting temperament ay hindi lamang nagpapakita ng magandang kondisyon ng ibon ngayon, kundi maaari ring makatulong sa mas maayos na reproductive performance sa hinarap. Pang-pito, fertility at reproductive history. Kung ang broodcock o broodhen ay dati nang naggamit bilang breeder, isa ito sa pinakamahalagang impormasyong dapat mong suriin. Sa katunayan, para sa maraming veteranong breeder, ang aktual na reproductive performance ay mas malaga kaysa sa panlabas na anyo. Ang magandang breeder ay hindi lamang maganda sa mata, mas malaga kung kaya nitong makapagbigay ng mataas na porsyento ng fertile eggs at malusog na sisiw. Kung may records, itanong ang mga sumusunod. Maganda ba ang fertility rate? Ilang porsyento ang itlog ng fertilize? Mataas ba ang hatchability o porsyento ng mga tagumpay na pagpisa? Kamusta ang kalidad ng mga napipisang sisiw? Mabilis ba silang lumaki? Malulusog ba sila? Pare-pareho ba ang kanilang development? Kung isa sa mga broodcock ay paulit-ulit na nagbibigay ng mataas na fertility at kanyang mga anak ay lumalaking malulusog at consistent ang kalidad, isa itong napakagandang indikasyon na siya ay mataas na breeding value. Ganun din sa broodhen. Di lamang dami ng itlog ang dapat tingnan, mas mahalaga ang kalidad ng bawat itlog at ang porsyento ng matagumpay na pagpisa. Ang reproductive history ay nagbibigay ng konkretong ebidensya ng kakayahan ng isang breeder. Hindi ito haka-haka. Hindi rin ito batay lamang sa panlabas na anyo. Ito ay aktual na resulta na nagpapatunay na ang breeding program at sa breeding, ang napatunayang resulta ay madalas na mas malaga kaysa sa magagandang pangako ng isang bloodline. Pang-8, iwasan ang genetic defects. Isa sa pangunahing layunin ng selective breeding ay ang unting-unting pagpapabuti ng kalidad na susunod na henerasyon. Kaya naman, ang pagkakahalaga ng pag-iwas sa paggamit ng breeder na may naman ng genetics defects, ang ilang halimbawa nito ay pormidad sa tuka, baluktot ng daliri, hindi pantay ang mga paa, seryosong skeletal abnormalities o iba pang structural defects na maaring namamana. Bagamat may ilang deformities na dulot ng pinsala o aksidente o may iba ring nagmula sa genetic factors. Kung ang isang genetic defect ay paulit-ulit na lumalabas sa pagkaugnay na breeders o sa kanilang mga supling, mas mabuting huwag nang ipagpatuloy ang paggamit ng bloodline na iyon hanggat hindi malinaw ang sanhi. Kapag patuloy na ginagamit ang breeder na may namamanang depekto, tumataas ang posibilidad na makikita rin ang parehong problema sa susunod na henerasyon. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong pagbabain at pangkalahatang kalidad ng buong breeding population.
Ang isang responsibling breeder ay hindi lamang nakatuon sa pagpaparami. Mas mahalaga ang pagpanatili ng kalusugan, kalidad at genetic soundness ng kanyang breeding stock. Pang-siyam, huwag mag-base sa kulay lamang. Isa ito sa pinakakaraniwang pagkakamali ng maraming baguhang breeder. Kapag nakakita sila ng kakaiba o napakagandang kulay ng balahibo, agad nila itong gustong gawing breeder. Bagamat ang kulay ay maaaring maging isang kanais-nais na katangian, hindi ito dapat maging pangunahing batayan sa pagpili. Ang kulay ng balahibo ay maliit lamang sa bahagi ng kabubuang genetic makeup ng isang ibon. Hindi ito automatikong pinapakita ang kalusugan, fertility, body structure, o reproductive performance. Mas mahalagang tingnan ang kabuuang kalidad ng breeder. Mas mahalaga ang matatag na kalusugan, mas mahalaga ang maayos na body structure, mas mahalaga ang mataas na fertility, mas mahalaga ang consistency ng magiging supling, at higit sa lahat, mas mahalaga ang kakayahan ng breeder na makabigay ng malusog at produktibong susunod na henerasyon. Ang isang simpleng kulay ay maaring maganda sa paningin, ngunit sa magandang genetics ang pagbigay ng pangmatagalang tagumpay sa breeding program. Pang-sampo, record keeping. Maraming matagumpay na breeding program sa buong mundo ang may isang katangiang pare-pareho. Lahat sila ay mas maayos na record keeping. Ang simpleng pagtatala ng impormasyon na maaring maging isa sa pinakamahalagang sangkapan ng isang breeder. Sa bawat broodcock at broodhen, maaring itala ang kanilang edad, bloodline, pitsa, ng breeding, fertility rate, at stability bilang ng mga napisang sisiw, pati na rin ang mga obserbasyon tungkol sa kanilang kalusugan at performance. Sa umpisa, maaring mukhang dagdag sa trabaho lamang ito, ngunit habang lumilipas ang mga taon, ang mga record na ito ay magiging pinakamahalagang batayan sa paggawa ng mga breeding decision. Sa halip na umasa lamang sa memorya, mayroon mga konkretong datos na maaring balikan anumang oras. Makita mo kung aling breeding pairs ang paulit-ulit na nagbibigay ng pinakamagandang resulta. Malalaman mo rin kung aling mga bloodline dapat pagpatuloy at kung alin ang mga mas mabuting alisin sa breeding program. Ang modernong breeding ay hindi lamang nakakabatay sa karanasan. Ito ay nakabatay rin sa tamang dokumentasyon at maingat na pag-usuri ng mga datos. At sa pangwakas, ang ating conclusion. Ang pagpili ng broodcock at broodhen ay isa sa pinakamahalagang hakbang sa anumang breeding program. Ito ang pundasyon kung saan nabubuo ang kalidad ng iyong magiging sisiw at mga susunod na henerasyon. Sa pagpili ng breeder, huwag magpadala agad sa panlabas na anyo o kakaibang kulay sa balahibo. Mas mahalagang suriin ang kabuang larawan, unahin ang mabuting kalusugan, piliin ang tamang edad at maayos na body structure, kung may available na pedigree, pag-aralan ng bloodline, at ang performance ng mga kamag-anak. Ito. Obserbahan ang mga temperament ng ibon, alamin ang kanyang reproductive history, kung dati na siyang ginagamit bilang breeder, iwasan paggamit ng mga ibong na may posibleng namamanang genetic defects, at higit sa lahat, ugaling magtago ng kumpletong breeding records upang makagawa ng matalinong mga desisyon habang lumalago ang iyong breeding program. Tandaan, ang matagumpay na breeding ay hindi nakasalalay sa swerte. Ito ay bunga ng tamang kaalaman, maingat na pagmasid, wastong pagpili, at tuloy-tuloy na pagpabuti sa bawat henerasyon. Kung may natutunan ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video at ibahagi sa iba't ibang poultry breeders at enthusiasts. At kung nais mong matuto ng tungkol sa poultry genetics, breeding management, nutrition, biosecurity, at iba pang mahalagang paksa sa pagpalaki ng manok, mag-subscribe na ito sa Kwentong Sabungero at pindutin ang notification bell upang hindi mo makalimutan ang ating mga susunod na educational videos. Maraming salamat sa iyong papanood at magkita-kita tayo muli sa sunod nating talakayan. Salamat!